kahapon po, bago po tayo makarating sa pag-uusap na ito, may mga kinausap po akong mga manggagawa. At ito po yung katotohanan, ano? Hindi na po talaga ah, applicable yung sinasabi natin na dalawang magtatrabaho para mabuhay yung limang anak. Hindi po. Yung kausap ko po kahapon, dalawa na po silang nagtatrabaho. Isa lang ang anak nila. Hindi pa nila mabuhay dito sa Maynila. Katunayan, yung anak po nila, pinadala nila sa probinsya na dahil hindi po nila maasikaso dito, hindi po nila maalagaan dahil dalawa po silang nagtatrabaho. Yun po yung realidad eh. At yung pa pong isa, wala na po silang maitago pa. Yung masabi natin na makakapag-ipon pa sila. Hindi na po talaga mangyayari. At kanina po, nabanggit po ng ating mahal na sekretary na libreng ospital, parang UK. Kasi kaninang umaga lang po, dalawa pong manggagawa ko pong sarili, ang pina-ospital ko po. So hindi po totoo talaga na libre yung ospital ng mga manggagawa at ikinukumpara po natin sa UK o sa ibang bansa. Ang akin pong mungkahi sana sa pamamagitan po ng napakagaling na senadora, magkaroon po tayo ng yung usapin na may pupuntahan. Kasi talaga pong tunay ang dinadanas na paghihikahos ng ating mga manggagawa. At dapat na po natin itong harapin sa oras na ito. At siyempre, hindi naman po natin dapat na magsakripisyo naman itong nasing mga... Kasi kanina ho, sabi ko nga ho sa aking ah, staff, o tingnan mo to, nandito, nasa kanan, kaming mga sosyalista. Dito sa kabila, kapitalista. Dapat po talaga, mag-usap po tayo at harapin natin kung ano yung katotohanan sapagkat tunay po yung problema, tunay. Hindi po talaga, pagka sinabi po nating living allowance, malayo pa po tayo doon. Nasa survival mode nga po yung ating manggagawa. Hirap na hirap sila. Kaya sana po, yung nasa gobyerno naman, kami, maging makatotohanan naman po tayo. Pumunta tayo talaga sa ground. Kausapin natin talaga sila kung ano ba talaga yung katotohanan. Kasi yung pong sinasabi ninyo na dalawang nagtatrabaho na nasa minimum wage, kaya yung apat na anak. Hindi po. Hindi po talaga. Sa pagkakapaliwanag po sa akin, kung dalawa yung magtatrabaho, kukuha pa sila ng kasambahay para mag-alaga ng anak nila, magbabayad ng kuryente, bahay. Hindi na nga daw po sila makapamasyal. Hindi na sila makapanood ng sine dahil wala na po silang natitirang pera. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo. Paano po matitiyak na ang dagdag na 150 sahod o ang National Minimum Wage ay tunay na makararating sa mga manggagawa sa mga malalayong komunidad ng mga katutubo at moro, kung saan mahirap ang labor inspection? Nakasaad po sa panukalang batas na ang DOLE ay obligadong magsagawa ng inspeksyon ng payroll at records. Para po sa malalayong lugar naman, maaari nating dagdagan ng community-based monitoring. Kasama po siyempre ang LGU at ang kinatawan ng IP at Moro organizations. Sa ganitong paraan, siyempre, masisiguro natin na kahit sa malalayong lugar, mararamdaman ang dagdag sahod. Hindi po ba magiging pabigat sa maliliit na negosyo sa mga komunidad ng IP at Moro kung ipapato agad ang 150 dagdag sahod o isang Uniform National Minimum Wage? Sa SBN 373, may provision para sa wage subsidies na maaaring i-avail ng micro at small enterprises na hirap na makasunod. Sa ganitong paraan kasi hindi pabigat ang reforma sa maliliit na negosyo at patuloy rin nating na ipagtatanggol ang manggagawa. Alam natin na sa BARM at iba pang katutubong komunidad, mas mataas ang family living wage kaysa aktwal na minimum wage. Paano po masisiguro na ang bagong batas ay hindi lalo mapapalayo sa agwat ng NCR at BARM? Sa datos, higit na 2,000 ang kinakailangan ng isang pamilya sa BARM kada araw para mabuhay ng disente.
Ngunit ngayon kasi parang 411 lang ang minimum wage sa mga non-agricultural workers doon. Samantalang ang mga nasa agricultural sector naman, nakakatanggap lang ng parang 386 kada araw. Ang national minimum wage ay hakbang upang mabawasan ang ganitong agwat at hindi lamang doon sa nakabase sa Metro Manila. At sa pamamagitan nito, mas mabibigyan ng pantay na halaga ang manggagawa saang mang rehiyon, lalo na sa BARM at yung mga IP area. Hindi ba't ang Republic Act 6727 ay nagbigay ng kapangyarihan sa mga regional tripartite wages and productivity boards? Hindi ba't unconstitutional na tanggalin ang regional wage setting? Ang Republic Act 6727 ay hindi constitutional provision, kundi isang batas. Ang SBN 373 ay nagsasaad na panahon na para magkaroon ng national minimum wage dahil napatunayang nagpalala ang regional wage setting ng agwat sa pagitan ng NCR at BARM. Hindi po ito unconstitutional. Ito ay lehitimong exercise ng legislative power to amend existing law. Hindi po ba delikado na kapag tinaasan ng minimum wage, baka magresulta ito sa mas kaunting trabaho o pagsasara ng negosyo? Yan, talagang pangkaraniwan na argumento po yan. Ngunit siyempre, batay sa karanasan ng iba't ibang bansa, ang pagtaas ng sahod ay hindi otomatikong nagdudulot ng pagkawala ng trabaho. Sa halip, mas mataas na sahod ang nagtutulak sa mas mataas na productivity ng manggagawa at mas malakas na purchasing power ng publiko. Kapag may mas malaking kakayahan ng manggagawa na gumastos, siyempre, lumalago rin ang negosyo at mas lumalawak ang merkado. At siyempre, bukod pa dito, may kasamang suporta dapat ang gobyerno sa MSMEs upang hindi sila mapilitan magsara. Kaya ang layunin ng panukala ay isang win-win situation. Mas mataas na sahod para sa manggagawa at mas malusog na demand para sa negosyo. Sa panukala ninyong 150 dagdag sa minimum wage, paano ninyo masisiguro na ang mga maliliit na negosyo at MSMEs ay hindi malulugi o mapipilitang magsara dahil sa dagdag gastos sa pasahod? Kinikilala natin ang bigat na dala ng dagdag gastos sa mga micro at small enterprises. Kaya malinaw po sa ating panukala na ang Department of Labor and Employment, ang DOLE, ay may mandato na maglatag siya ng subsidy program o wage support scheme para sa mga MSMEs na tunay na mahihirapan sa transition na ito. Ang layunin po natin ay hindi lamang itaas ang sahod, kundi tiyakin din na ang balanse, na ang negosyo ay hindi mawawasak habang ang manggagawa naman ay may disenteng kabuhayan. Ano ang magiging epekto ng pagtatatag ng National Minimum Wage sa ilalim ng SBN 373, lalo na kung ikukumpara sa kasalukuyang regional wage boards? Sa kasalukuyan, sistema ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ay nagdudulot ng matinding disparity sa sahod. Halimbawa, sa BARM, nasa 385 hanggang 411 lamang ang minimum wage. Samantalang ang mga nandito sa NCR ay 658 hanggang 695. Sa ilalim ng national minimum wage, aalisin natin ang ganitong agwat at titiyakin na bawat manggagawa sa anumang rehiyon ay makakatanggap ng sahod na sapat upang matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Ito ay hindi lamang usapin ng ekonomiya, kundi higit na usapin ng katarungan at pagkakapantay-pantay. Paano ninyo itutugma ang panukalang ito sa datos na nagpapakita na ang family living wage ay nasa pagitan ng
1,000 to 2,030 kada araw. Samantala ang minimum wage ay mas malayo mas mababa sa halagang ito. Amin pong kinikilala na kahit na 100 pesos ang dagdag o ang pagtatag ng national minimum wage ay imposible pa rin po ito. Hindi pa rin po ito sapat upang pantayan ang tinatawag na family living wage. Ngunit, ito po ay isang unang hakbang tungo sa mas makatarungang sahod. Sa pamamagitan po siyempre ng batas. Itinataguyod natin ang prinsipyo na ang sahod ay hindi lamang dapat nakabatay sa kakayahan ng negosyo, kundi sa tunay na pangangailangan ng pamilyang Pilipino. Ito po ay hakbang sa patungo sa mas malawak na reforma sa paggawa. Kung ipapatupad ang national minimum wage, paano natin haharapin ang posibilidad na lumipat ang mga negosyo sa mga bansang may mas murang labor cost na maaaring magresulta sa unemployment? Ito ay lehitimong pangamba. Subalit, ipapakita natin sa mga investor, sa mga negosyo, na ang makataong pasahod ay hindi lamang gastusin, kundi isang investment sa productivity. Ayon sa isang pag-aaral nga ng World Bank, ang labor productivity growth sa Pilipinas ay bumulis mula 2.2% taon-taon noong 2000 hanggang 2010. Patungong 5.7% taon-taon noong 2010 hanggang 2019. Ngunit, hindi kasabay ang sahod. Isipin niyo yun. Sila ay tumaas pero yung sahod hindi. Kapag ang manggagawa ay may sapat na kita, mas produktibo, mas malusog, at mas matatag ang kanilang pamilya, na siya ring magbubunga ng mas matatag na ekonomiya. Paano ninyo titiyakin na hindi gagamitin ng mga employer ang contractualization o ENDO para iwasan ang pagbabayad ng mas mataas na sahod? Magandang punto yan. Siyempre po, nakapaloob sa panukala na ang dagdag sahod ay dapat ipatupad anumang employment status. Regular, contractual, project-based, seasonal, ibig pong sabihin, hindi maaaring gawing palusot ang ENDO upang iwasan ang obligasyon. Meron pong mandato rin ng DOLE na magsagawa ng mas madalas at mas istriktong inspeksyon upang matiyak na lahat ay tumatanggap ng tamang sahod. Bakit hindi na lang mas bigyan pansin ang pagpababa ng presyo ng mga bilihin kaysa sa pagtaas ng sahod? Ang mga regulasyon po sa buwis, kakulangan sa lokal na produksyon, mga pandaydigang presyo ng langis, at importasyon ng pagkain ay ilan lamang po yan sa maraming nakakapagbigay ng impluwensya sa mga presyo ng pagkain, at kuryente at pamasahe. Dahil po dito, matagal po bago maramdaman ang pagbaba ng presyo at parang imposible na po yun. Anuman ang gawin nating reforma, sa kabilang banda, ang pagtaas po ng sahod ay isang direktang hakbang na nagbibigay ng direktang benepisyo sa mga empleyado at sa kanilang pamilya. Ang pagtaas po ng kita ay ang magbibigay ng daan sa kanila na magbayad para sa pagkain, edukasyon at kalusugan. Na kahit po ang presyo ng mga kalakal ay hindi agad bumaba at parang imposible na po talaga yon. Sa madaling salita po, habang hinihintay natin ang matagalang reforma para pababain ang presyo, kailangan po natin ng agarang dagdag kita para sa ating mga manggagawa. Yan po para hindi sila matuluyan ng malugmok sa kayo. Paano tinitiyak ng panukalang batas na ito na ang pagtaas ng sahod ay mapakikinabangan ng mga pamilya ng mga manggagawa at hindi lamang humahantong sa mas mataas na pagbabayad ng utang?
Sa kabila ng katotohanan na ang ilan sa mga karagdagang kita ay maaaring mapunta lamang sa mga pagbabayad sa utang, ito ay patuloy na kapaki-pakinabang dahil binabawasan nito yung tinatawag natin na financial stress at pinipigilan ng mga empleyado na mas mahulog pa sa kahirapan. Siyempre, bukod pa sa subsistence, ang pagtaas ng sahod ay nagpapabuti din sa kapakanan ng pamilya. Dahil pinapayagan nito ang mga magulang na gumastos higit pa sa nutrisyon. Mga pangangailangan sa paaralan, number 1 yan. Pangangailangan sa pangkalusugan, sa pangkalahatan. Ang pagtaas ng sahod ay nagpapasigla sa pagbili ng sambayanan na nagpapasigla sa ekonomiya. Ano ang kasalukuyan daily minimum wage sa Metro Manila at iba't ibang rehiyon ngayon 2025? Teka, simula yata nung July 2025, ang daily minimum wage ay nasa 695 yon, non-agricultural workers. Sa sektor naman ng agrikultura, service, retail, establishment, hindi yata lalagpas sa 15 empleyado at small manufacturing establishment na may hindi lalagpas sa 10 na empleyado, nasa 658 naman ang daily minimum wage. Sa ibang rehiyon naman, mas mababa pa rin ang arawang sahod. Sa labas ng NCR, nasa palagi ko, nasa 326 yata yan, hanggang sa 513 pesos. Bakit mahalaga ang legislature-issued minimum wage hike ng 100 to 200 pesos para maabot ang family living wage? Maraming mga organisasyon ang pumuri dyan sa panukalang batas na nagtataas ng 100 hanggang 200 pesos nung nakaraang kongreso. Ayon sa kanila, ito ay mahalagang hakbang patungo sa pagkakaroon ng family living wage nationwide. Sang-ayon po sa ating namang panukala na 150 pesos daily hike o paglikha ng isang national minimum wage, lahat ay bahagi po ito ng proseso tungo sa disenteng sahod at katarungan sa trabaho.